Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Angelica. Ngayong araw, nag-uulat kami tungkol sa buhay iglesia ng mga Kristiyano sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Pilipinas. Narito ang mga tampok na bahagi mula sa ulat ngayong araw. Nagbabasa ang mga Kristiyano ng mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos at nagbabahagi ng kanilang mga pagkaunawa. Ibinabahagi ni Sister May ang kanyang karanasan. Paano tratuhin ang mga taong mas mahusay kaysa sa akin? Ibinabahagi ni Sister Noe ang kanyang karanasan mula sa pagpipigil tungo sa pagbibigay ng lahat ng aking makakaya. Hindi ko na hinahangad na maging ang tanging namumukod-tangi. Narito ngayon ang detalyadong ulat. Umaasa ang lahat ng nananampalataya sa Panginoon na maiwaksi ang kanilang makasalanang kalikasan, malinis at mapabanal, para madala sila paitaas sa harap ng Diyos at magkaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. Pero nakaligtaan ng marami ang talatang ito sa Biblia. Kung walang kabanalan, walang taong makakakita sa Panginoon. Bagamat napatawad na ang mga kasalanan ng mga mananampalataya sa Panginoon, wala ni isa sa kanila ang nakalaya mula sa gapos ng kanilang makasalanang kalikasan. Madalas silang nakakulong sa siklo ng pagkakasala sa araw at pagkukumpisal sa gabi, hindi makatakas. Walang gustong gumawa ng masama at lumaban sa Diyos. Pero dahil nalilimitahan ang lahat ng tao ng kanilang makasalanang kalikasan, ang pagkakasala ay isang bagay na hindi nila kontrolado. Halimbawa, maraming mananampalataya ang gustong mamukod-tangi sa iba at ilagay ang sarili sa itaas ng iba. Gusto nilang lahat na maging mga mangangaral, mga pastor o mga elder, at ang resulta, humahantong sila sa landas ng paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan, at paghahangad ng mga gantimpala at korona. Walang sino man sa kanila ang makapagtanto na maling landas ito, at walang sino man sa kanila ang makalaya mula sa mga tanikala at gapos ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Sa pananampalataya ng ganito hanggang sa pinakahuli, hindi lang sila mabibigong makapasok sa kaharian ng langit, kundi sa halip ay magiging mga mapagpaimbabaw na pariseyo sila na isinumpa ng Panginoon at magiging mga taong kaaba-aba. Kung palaging hinahangad ng mga mananampalataya sa Panginoon ang kasikatan, pakinabang at katayuan, at palaging gustong mamukod-tangi sa iba at ilagay ang sarili sa itaas ng iba, napakadelikado nito. Napakadaling tahakin ang landas ng mga pariseyo sa paglaban sa Diyos. Makikita natin na sa bawat simbahan sa mundo ng relihiyon, nagpapakana ang mga tao laban sa isa't isa, nag-aagawan sa kapangyarihan at pansariling pakinabang sa paghahangad nila ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Sa panlabas, ipinapaliwanag nila ang Biblia at teolohiya na nagmumukhang deboto pero puno ng banidad at pagmamataas ang mga puso nila. Sa panlabas, pinagnilingkuran nila ang Diyos, pero sa realidad, ipinapangalandakan nila ang sarili sa bawat pagkakataon para magpasasa sa kasikatan, pakinabang at katayuan na nagpapatotoo sa sarili nilang pagdurusa at sa halagang ibinayad nila. Pero hindi nagbago kahit kaunti ang kanilang buhay disposisyon, at gayon paman ay gusto pa rin nilang madala paitaas sa kaharian ng langit at makatanggap ng magantimpala ng Panginoon. Tunay bang makakamit ng gayong mga tao ang pagsang-ayon ng Panginoon? Malinaw na ang sagot ay hindi. Malinaw na sinasabi ng Biblia, kung walang kabanalan, walang taong makakakita sa Panginoon. Kaya paano natin maiwawaksi ang gapos ng ating makasalanang kalikasan at mapapabanal para madala tayo paitaas sa harap ng trono ng Diyos? Ito ang pagsang pinaka-ipinag-aalala ng lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon.
minsang eprenopesiya ng Panginoong Hesus. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman ay kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Napakahalaga ng propesiyang ito mula sa Panginoong Hesus para sa mga gustong sumalubong sa pagpapakita niya. Dapat salubungin ng mga mananampalataya sa Panginoon ang Panginoon at tanggapin ang mga salitang binigkas ng Espiritu ng katotohanan. Saka lang sila magkakaroon ng pag-asang maligtas ng Diyos. Kapag nalinis na ang kanilang mga tiwaling disposisyon, saka lang sila magkakaroon ng pag-asang makabahagi sa kaharian ng Diyos. Ngayong araw, dadalhin tayo ng ating reporter sa isang iglesia sa Pilipinas para makita kung paano nila tinanggap ang mga salita ng Diyos, naunawaan ang katotohanan at unti-unting iwinaksi ang kanilang mga tiwaling disposisyon para makalaya mula sa gapos ng kanilang makasalanang kalikasan at madala paitaas sa harap ng trono ng Diyos. Narito ang isang ulat kuha sa aktwal na lugar mula sa iglesia sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Maggie. Ngayon, narito kami sa ang iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Cagayan sa Pilipinas. Ito ay isang lugar para sa pagtitipon sa bundok na matatagpuan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Nakaharap ito sa dagat sa Hilaga at napapaligiran ng mga kabundukan sa tatlong panig. Ang halaman dito ay luntian at ang hangin ay sariwa na nagbibigay sa mga Kristiyano ng isang mapayapang espiritual na tahanan. Ngayon, ang mga mananampalataya mula sa ang iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay gugugol ng isang buong araw sa pagsamba dito. Samahan natin ang kanilang buhay iglesia at pakinggan ang kanilang mga karanasan at mga nakamit sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Samahan natin sila, mga kapatid. Noong Nobyembre 23 sa Pilipinas, nagsimulang dumating ang mga Kristiyano sa lugar ng pagtitipon sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Mainit nilang binati at niyakap ang isa't isa na puno ng pananabik at kagalakan. Para sa lahat, maligayang pagdating! Mahal na mga kapatid, ako po si Sister Maggie at sama-sama po tayong magtipon ngayon sa ating buhay iglesia at sumamba sa Diyos. Ako po ay nagagalak na makita ang mukha ng lahat na nagniningning sa kagalakan. Amen! Salamat sa Diyos! Ayan po mga kapatid, ako po si Sister GM. Ang pagtitipon natin ngayong ito ay pagtatagpo ng ating mga kaluluwa. Amen! Handa na ba ang lahat? Oo! Kaya naman, yakapin natin ang ating pagtitipon ngayong umaga na ito. Yes! Amen! Hiç merak etme, uç tezi dilin davaç, içi bata borxantani, mo budzić belgich kul, tirtenik orodoć, utki huzyć bega. Hiç naratsudyca. Tawagin po natin ang ating Pagkatapos ng isang sayaw ng papuri sa Diyos, pinangunahan ni Sister Sorenya ang panalangin para sa pagtitipon ngayong araw. Makapangyarihang Diyos, humaharap kami sa iyo para manalangin at papurihan ang iyong pangalan. Amen. Masaya kaming naririto ang mga kapatid upang sama-samang kainin at inumin ang iyong salita. Amen. Upang magsama-samang purihin at pasalamatan ka. Amen. Sa pamamagitan ng paggampan sa tungkulin ng isang nilikha, panalangin namin na ito ay iyong tanggapin. Amen. Naway maisagawa namin lahat ang katotohanang iyong ipinahayag at magkaroon ng buhay pagpasok. Amen. Ibinibigay namin sa iyo ang aming oras na magkakasama sa iyong pangalan. Amen.
Mga kapatid ko po, ngayon ay magbasa tayo ng mga salita ng makapangyarihang Diyos para magkamit tayo ng bagong kaliwanagan at makahanap ng landas ng pagsasagawa sa pagbabago sa disposisyon. Tawagin natin si Brother Brian para basahin sa atin ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang pagbabago ng disposisyon ng tao ay nakakamit sa pamamagitan ng maraming iba't ibang uri ng gawain ng Diyos. Kung wala ang gayong mga pagbabago sa kanyang disposisyon, hindi magagawa ng tao na magpatotoo sa Diyos at umaayon sa mga layunin ng Diyos. Ang pagbabago ng disposisyon ng tao ay tanda na napalaya na ng tao ang kanyang sarili mula sa pagkaalipin kay Satanas at mula sa impluwensya ng kadiliman. At tunay nang naging isang huwaran at halimbawa ng gawain ng Diyos. Isang saksi ng Diyos at isang taong umaayon sa mga layunin ng Diyos. Ngayon, naparito ang Diyos na nagkatawang tao upang gawin ang kanyang gawain sa lupa. At hinihiling niya sa tao na magkamit ng pagkakilala sa Kanya, magpasakop sa Kanya, at magpatutuo sa Kanya. Kailangan nilang malaman ang Kanyang praktikal at normal na gawain. Magpasakop sa lahat ng Kanyang salita at gawain na hindi naayon sa mga kuro-kuro ng tao. At kailangan nilang magpatutuo sa lahat ng gawain Kanyang ginagawa upang iligtas ang tao. Pati na ang lahat ng gawang isinasakatuparan niya upang lupigin ang tao. Yaong mga nagpatutuo sa Diyos ay kailangang magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ang ganitong uri lamang ng patutuo ang tumpak at praktikal. At ang ganitong uri lamang ng patutuo ang maaaring magbigay kahihiyan kay Satanas. Amen. Basahin pa natin ang isang salita ng Diyos. Hindi mababago ng mga tao ang sarili nilang disposisyon. Kailangan silang dumaan sa paghatol at pagkastigo at sa pagdurusa at pagpipino ng mga salita ng Diyos o sa pagdidisiplina at pagpupungos ng kanyang mga salita. Pagkatapos noon, saka lamang sila magiging mapagpasakop at matapat sa Diyos. At hindi na maging pabasta-basta sa pakikitungo sa Kanya. Sa ilalim ng pagpipino ng mga salita ng Diyos, nagbabago ang disposisyon ng mga tao sa pamamagitan lamang ng paglalantad, paghatol, pagdidisiplina at pagpupungos ng Kanyang mga salita. Sila hindi na mangangahas na kumilos ng walang pakundangan, kundi sa halip ay magiging matatag at mahinahon sila. Ang pinakamahalagang punto ay na nagagawa nilang magpasakop sa kasalukuyang mga salita ng Diyos at sa Kanyang gawain kahit hindi ito nakaayon sa mga kuro-kuro ng tao. Nagagawa nilang isantabi ang mga kuro-kurong ito at maluwag sa loob na magpasakop. Noong araw, ang usapan tungkol sa mga pagbabago sa disposisyon ay pangunahing tumutukoy lamang sa panghihimagsik laban sa sarili, pagpapahintulot na magdusa ang laman, pagdidisiplina sa katawan ng isang tao, at pag-aalis sa sarili ng mga makalamang kagustuhan, na isang uri ng pagbabago sa disposisyon. Ngayon, alam ng lahat na ang tunay na pagpapakita ng pagbabago sa disposisyon ay pagpapasakop sa kasalukuyang mga salita ng Diyos at tunay na pagkaalam sa Kanyang bagong gawain. Sa ganitong paraan, maaaring mapawi ang dating pagkaunawa ng mga tao tungkol sa Diyos na nakulayan ng sarili nilang mga kuro-kuro at makapagtatamo sila ng tunay na kaalaman at pagpapasakop sa Diyos. Ito lamang ang tunay na pagpapahayag ng isang pagbabago sa disposisyon. Amen. Mula sa mga salita ng Diyos,
mas naunawaan ko kung ano ang pagpapamalas ng tunay na pagbabago. Noon, dahil tayo ay nagbibigay ng handog, gumagawa ng mabuti sa iba, iniisip natin na iyon ay tunay ng pagbabago. Ngunit, sa katunayan, ang mga iyon pala ay panlabas na pagpapakita lamang natin. Dahil sa ating puso mayroong nakatagong tiwaling disposisyon. Mga kapatid ko po, mayroon akong malalim na karanasan at pagkaunawa tungkol dito. Bagaman, ako'y nanampalataya kay Jesus noon, nanalangin sa Kanya, sinasabing, Panginoon, bigyan mo ako ng maraming biyaya. Palagi akong gumagawa ng isang bagay para maipakita sa kanila na ako ay nagbabago na pagkatapos kong mananampalataya sa Panginoon. Pero, sa totoo lang, mayroong akong nakatagong intensyon. Nalalangin lamang ako sa Diyos dahil gusto kong humingi ng pabor sa Kanya, dahil gusto kong humingi ng biyaya, humingi ng maraming pagpapala. Pero, nanatiling hindi nagbabago ang tiwali kong disposisyon. Na para bang ipinapakita ko lang sa iba na mabuti ako at sinasamba ko ang Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na kung gusto nating magkaroon ng pagbabago sa ating tiwaling disposisyon, kailangan nating tanggapin ang mga salita ng Diyos sa mga huling araw at magpasakop sa mga ito. Kailangan nating pagdaanan ang kanyang paghatol at pagpipino. Saka lamang tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago sa ating tiwaling disposisyon. Amen. Alam po natin na hindi po madaling baguhin ang ating tiwaling disposisyon, sapagkat hindi lang po ito sa isang paraan lamang. Kailangan din dito ang gawain ng Diyos upang mabago ang ating tiwaling disposisyon. Kailangan din po nito ng mga taon. Sa pamamagitan ng ating mga karanasan, sa pagtupad ng tungkulin, ang ating mga tiwaling disposisyon ay unti-unting malalantad. Makikita natin dito kung saan tayo malalim na tiniwali ni Satanas. Unti-unti lamang na mababago ang ating mga tiwaling disposisyon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos at pagdanas sa pagpipino at pagkastigo ng mga salita ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan ng mga Kristiyanong ito na sa pamamagitan lang ng pagdanas ng paghatol, pagkastigo, mga pagsubok, at pagpipino ng kanyang mga salita, mababago at malilinis ang mga tiwaling disposisyon ng isang tao. At sakalang sila makakapagpasakop sa Diyos, magiging tapat sa Kanya at mapeperpekto niya. Tungkol ka lang sa mga salita at mga hinihingi ng Diyos. At hangarin mo ang katotohanan, gawin ang maayos ang iyong tungkulin. At tugunan ang mga layunin ng Diyos at iwasang biguin ang 6,000 taong paghihintay ng Diyos at ang kanyang 6,000 taon ng pananabik. Bilang kaunting pamatagnan ang Diyos, hayaan siyang makakita ng pag-asa sa iyo. At hayaang matupad ang kanyang mga kahilingan sa iyo. Tatratuhin ka ba ng Diyos ng masama kung gagawin mo ito? Kung may ideya ako,
Isinalaysay ni Sister May ang karanasan niya sa pagsailalim sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos. Noong Hulyo 2023, sinimulan niyang gawin ang tungkulin ng isang leader ng iglesia. Dahil sa positibo niyang saloobin sa kanyang tungkulin, tuloy-tuloy na bumuti ang mga resulta ng buhay iglesia. Kalaunan, iniangat siya para maging responsable sa mas malawak na saklaw ng gawain. Unti-unti siyang nagkaroon ng pakiramdam ng pagiging superior. Pakiramdam niya ay mas magaling siya kaysa sa mga nasa paligid niya. Pero nagbago ang kanyang pag-iisip nang dumating si Sister Bam. Nalaman ko na mayroon pala akong katrabaho, si Sister Bam. Halata naman na siya talaga ay may kapabilidad sa tungkulin. Lagi niya pong nakukuha ang mga pangunahing punto sa aming mga talakayan. Maganda din ang pagbabahagi niya. Napakahusay niya sa pag-oorganisa ng gawain at may mga metikulosong plano siya sa paggawa ng gawain. Siya po ang laging nangunguna sa aming grupo. At dahil lagi ko pong ikinukumpara ang sarili ko sa kanya, lumiit ang tingin ko sa sarili ko. Dati, nagkukusa ako sa aming mga talakayan. Kung may ideya ako, ibinabahagi ko ito. Pero dahil sa sitwasyon na ito, nang makita ko na mas magaling siya, tuwing may talakayan, kadalasan, hindi na ako nagkukusa na magbahagi. Parang nawawala na ako ng gana. Kaya hindi na ako naging aktibo sa aking tungkulin. At sa pinamamahalaan kong rehiyon, mas lalo pong dumami ang mga problema. Mabagal po ang pag-usad ng aming tungkulin. At naramdaman ko din na karamihan sa aming gawain ay hindi na po maganda ang resulta. Ang pagkaramdam ng pagkalito at pag-aalala, iyon ang bumalot sa akin araw-araw. Unti-unti, namuhay na ako sa madilim na kalagayan. Hindi na maganda ang sitwasyon ko at dumating sa punto na nawalan na po pala ako ng gawain ng banal na espiritu. Doon ko naramdaman ang paghihirap talaga. Nagdasal ako sa Diyos. Nagsumamo ako sa Diyos. At humingi ako ng tulong sa Kanya. Sabi ko, O Diyos, nagseselos ako kay Sister Bam. Hindi ko matanggap na mas magaling siya kaysa sa akin. Ngayon, namumuhay ako sa isang masamang kalagayan. At hindi ko na alam kung paano gampanan ang aking tungkulin. Wala na akong direksyon. Tulungan mo ako, O Diyos. Nawa ay akayin at gabayan mo ako. Nawa ay bigyang liwanag mo ako. Habang nasa isang pagtitipon, nagbasa si Sister May ng isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at naliwanagan, nagkakamit ng malinaw na pagkaunawa sa kanyang negatibo at pasibong kalagayan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, lahat ng tao ay may mga pagkakataong nagkakamali sila at lahat ay nakakatagpo ng mga bagay na lampas sa kanilang kakayahan at kabatiran. Ano man ang tungkuling ginagampanan nila o gawaing ginagawa nila, normal na normal lang ito at kailangan mong matutunang harapin ito ng tama. Ano't anuman ang pagkakamaling magawa mo, dapat mo itong harapin sa isang aktibong paraan. Hanapin ang ugat ng problema at hanapin ang katotohanan para malutas ito. Huwag kang maging negatibo o makaramdam na nasusupil at masadlak sa mga negatibong emosyon kapag nahaharap sa isang bahagyang paghihirap. Ito ay paggawa ng malaking isyo mula sa wala at hindi ito kailangan.
ang dapat mong gawin ay agad na pagnilayan ang iyong sarili at tingnan kung ang pagkakamali ay sanhi ng isang isyu ng iyong kawalan ng kahusayan sa iyong gawain, ng paghahalo ng mga personal na intensyon sa iyong mga kilos, o ng paggawa mo ng mga bagay batay sa iyong mga kuro-kuro at imahinasyon. Dapat mong suriin ang lahat ng aspektong ito. Kung ito ay isang isyu ng iyong kawalan ng kahusayan sa iyong gawain, maaari mong pag-aralan ang mga profesional na kasanayan o kumonsulta at makipag-usap sa mga taong nakauunawa sa propesyon. Kung mali ang iyong mga intensyon o mayroon kang mga kuro-kuro at imahinasyon, dapat mong pagnilayan at subukang kilalanin ang iyong sarili sa mga salita ng Diyos at pagkatapos ay itama at maghimagsik laban sa iyong mga maling intensyon o kuro-kuro at magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos. Amen. Dito po sa bahagi ng mga salita ng Diyos na ito, nahimok po ako nang mapagtanto ko na bilang isang nilikha, dapat pala maging normal tayo. Normal na mayroon talagang problema, mayroong kakulangan, mayroong paghihirap sa mga tungkulin po na ginagampanan natin. Minsan pa nga po, nagkakaroon tayo ng kabiguan. Kailangan nating matuto, kailangan din nating humingi ng tulong sa iba. Kaya, sa pagkukumpara ko sa mas magaling ang sister kaysa sa aking abilidad sa pagganap ng tungkulin, lagi kong nararamdaman na mas mababa ako kaysa sa kanya. Hindi talaga ako nahihirapan sa tungkulin dahil mahirap ang tungkulin mismo. Kundi, ang nagpapahirap pala sa akin ay dahil ang pagnanais ko na mangibabaw, na maging mas magaling kaysa sa iba, at hindi po nakamit. Iyon pala ang nagpapahirap sa akin. Kaya napaisip ako na kailangan ko talagang baguhin ang aking sitwasyon. Kaya nagpatuloy ako na magbasa ng mga salita po ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, maaaring sabihin na para sa mga antikristo, ang reputasyon at katayuan ay hindi kung anong karagdagang hinihingi lamang. Lalong hindi mga bagay na panlabas sa kanila na makakaya nila kahit wala ang mga ito. Bahagi ang mga iyon ng kalikasan ng mga antikristo. Iyon ay nasa kanilang mga buto, sa kanilang dugo. Ang mga iyon ay likas sa kanila. Hindi masasabing ang mga antikristo ay walang pakialam kung sila ba ay nagtataglay ng reputasyon at katayuan. Hindi ganito ang kanilang saloobin. Kung gayon, ano ang kanilang saloobin? Ang reputasyon at katayuan ay malapit na nauugnay sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa kanilang pang-araw-araw na kalagayan, sa kung ano ang kanilang hinahangad sa araw-araw. Kung kaya't para sa mga antikristo, ang katayuan at reputasyon ang buhay nila. Paano man sila mabuhay, anuman ang kapaligiran na tinitirhan nila, anuman ang gawain na kanilang ginagawa, anuman ang kanilang hinahangad, anuman ang kanilang mga layon, anuman ang direksyon ng kanilang buhay, umiikot ang lahat ng ito sa pagkakaroon ng magandang reputasyon at mataas na katayuan. At hindi nagbabago ang pakay na ito. Hindi nila kayang isantabi ang gayong mga bagay. Ito ang totoong mukha ng mga antikristo at ang kanilang diwa. Amen. Mula dito po sa nabasa ko ng mga salita ng Diyos, talagang naliwanagan po ako. Inilantad ng Diyos mula sa kanyang salita na ang mga antikristo
ay lagi pong gumagawa ng mga bagay-bagay alang-alang sa kanilang reputasyon at katayuan at wala nang iba pa. Ito ang pinakapangunahing hinahangad o layo nila sa buhay, na parang hindi sila mabubuhay kung walang magandang reputasyon at katayuan. Para sa Antikristo, wala nang mas mahalaga pa kumpara sa pagkukonsidera o pangangalaga sa kanilang reputasyon at katayuan. Lagi nilang kinukonsidera sa paggawa ng mga bagay kung ito ba ay makapagbibigay ng magandang pangalan o magandang imahe sa kanila sa mata ng iba. Napagnilayan ko din po na noong napili ako bilang isang leader, naramdaman ko talaga na mas magaling ako kaysa sa iba. Kaya siguro napili ako ng leader dahil nakuha ko ang pagsang-ayon o paghanga nila dahil mas magaling ako. Iyon ang dahilan kaya naging masigasig ako sa pagganap ng aking tungkulin at naging aktibo sa paggawa ng aking tungkulin. Pero noong may pagsasaayos ang Diyos na makatuwang ko ang isang mas magaling sa akin, nag-alala ako na baka mawalan ako ng tsansa na mahangaan ng iba. At baka maging sa tingin nila ay anino na lang ako ni Sister Bam ngayon. Assistant na lang niya. Pangalawa sa kanyang liwanag. Kaya bilang resulta, ito ang dahilan kung bakit ako naging negatibo at nawalan ng motibasyon o pagkukusang gawin ang aking tungkulin. Palagi kong hinahangad ang reputasyon at katayuan. Nung hindi ko maipanatili ang mga bagay na ito, ayoko na talaga na magpatuloy sa tungkulin. Gusto kong takasan ang sitwasyon. Gusto kong iwasan ang responsibilidad. Mula dito, nakita ko na nalantad pala ang aking pagiging makasarili. Sarili ko lang na interes ang aking kinukonsidera. Lagi ko lang pinangangalagaan ang aking reputasyon at aking katayuan. Kaya wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa interes ng sambahayan ng Diyos o sa kung ano ang gusto ng Diyos. Talagang naramdaman ko na ito ay pagkakanulo sa Diyos. Kaya naramdaman ko mula sa salita ng Diyos na wala akong ipinagkaiba sa isang Antikristo. Kung hindi ko ito babaguhin, wala akong magiging magandang kalalabasan. Salamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng paglalantad ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, napagtanto ni Sister May na ang paghahangad ng reputasyon at katayuan sa kanyang tungkulin ay maling landas. Habang naghahanap siya, natagpuan niya ang mga tamang layon at direksyon para sa kanyang paghahangad sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang inyong mga prinsipyo sa inyong pag-asal? Dapat kayong umasal ayon sa inyong posisyon. Hanapin ang tamang lugar para sa inyo at gawin ng mabuti ang tungkulin na nararapat ninyong gampanan. Ito lamang ang taong may katwiran. Bilang halimbawa, kung mahusay ka sa mga partikular na profesional na kasanayan at may pagkaarok sa mga prinsipyo, dapat mong akuin ang iyong responsibilidad at magsakatuparan ng maayos na pagsusuri sa larangang iyon. Kung makapagbibigay ka ng mga ideya at kabatiran, nagbibigay inspirasyon sa iba para mapabuti ng mga ito ang kanilang paggampan sa kanilang mga tungkulin, dapat kang magbigay ng mga ideya. Kung matatagpuan mo ang tamang lugar para sa iyo at magagawa mong makipagtulungan
nang may pagkakasundo sa iyong mga kapatid, magiging pagtupad mo iyon sa iyong tungkulin. Ito ang ibig sabihin ng pag-asal ng ayon sa posisyon mo. Amen. Salamat sa Diyos. Dito po sa salita ng Diyos, nakatulong po talaga ito sa akin ng lubusan. Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng prinsipyo kung paano po tayo mamuhay. Paano tayo kumilos. Naunawaan ko dito na isang ordinaryong nilikhang lamang ako ng Diyos. At dapat akong manatili sa aking lugar upang matupad ko ang tungkulin ko po. Bagaman mayroon po akong maraming kakulangan sa aking tungkulin, hinihingi ng Diyos na gawin ko kung ano ang aking makakaya sa aking tungkulin. Kailangan ko lang pala na gawin ang pinakamakakaya ko. Kailangan ko lang ibigay kung ano ang maiaambag ko sa gawain ng Diyos at hindi naman sobra po ang kanyang hinihiling sa akin. Para tayong iba't ibang parte ng isang makina. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang papel. Hindi pwedeng mawala ang isa o dalawa. Kailangan talaga nating tuparin ang ating papel, ang ating mga responsibilidad para magampanan ng maayos ang ating mga tungkulin. Kagaya nga ni Sister Bam, sa napansin ko din sa kanya, maganda ang mga ideya niya at ang mga pamamaraan niya sa pagganap ng tungkulin. Mas organisado siya at ito din ang kahinaan ko. Kaya dapat pala, pahalagahan ko na matuto ako sa kalakasan niya para mapunan ang aking mga kakulangan. Kaya dapat hindi na ako palaging makikipagkompetensya sa kanya o kinukumpara ang sarili ko sa kanya po. At dapat kilalanin ko kung ano ang aking posisyon at kung saan ako dapat makipagtulungan. Para po magampanan namin pareho ang aming mga tungkulin ng maayos. At ito ang paraan para magkaroon kami ng pagtutulungan na may pagkakasundo. Amen. Sa mga sumunod na mga karanasan, kapag nagtatalakayan na kami ni Sister Bam at kapag pareho kaming dumadalo sa mga importanteng pagtitipon, nakita ko talaga na may kaliwanagan sa kanyang mga pagbabahagi. Minsan, kapag naiisip ko na mas magaling ang sister kaysa sa akin, hindi ko pa din maiwasang mag-alala tungkol sa aking reputasyon at katayuan. Subalit, nananalangin ako sa Diyos. Humihingi ng tulong na sana gabayan niya ako kung paano ko talaga lubusan na matalikuran ang aking paghahangad ng magandang reputasyon at katayuan at mamuhay ayon sa kanyang mga salita. Hanggang naging bukas din ako kay Sister Bam. Inamin ko na naiinggit po ako sa kanya at nagbahaginan kami. Ngayon, nagagawa na namin ang aming mga tungkulin ng may pagkakaisa. Pinupunan namin ang kakulangan ng isa't isa. Nakakaramdam ako ng saya sa puso ko po. Nagkakaroon ako ng kalayaan sa puso. Salamat sa Diyos. Amen. Amen! Maraming salamat po, Sister GM, sa pagbabahagi ng iyong praktikal na karanasan. Aminado din po tayo na kahit tayo ay naglantad din po ng parehong katiwalian. Tama po? Amen. Pero salamat sa makapangyarihang Diyos sa kanyang mga salita na gumagabay po sa atin kung paano danasin at tanggapin ang gayong mga uri ng pagkakataon. Amen! Amen! Umawit si Jello ng isang himno ng mga salita ng Diyos. Piniperpekto ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng mga salita sa kapanahunan ng kaharian. Narunasa, kapanahon
malayo mo mula sa realidad ng mga salita ng Diyos. At kumakain at umiinom ka ng kanyang mga salita. Araw-araw magagawa ka perfecto ng Diyos. Amen! Ang mga salita ng Si Sister Noe ang leader ng grupo ng sayaw ng iglesia. na naglalarawan Habang nasa sa isang ating pag-iinsayo ng sayaw para sa isang malaking pagtitipon, sinadya niyang magpigil habang nagtuturo ng mga galaw ng sayaw sa mga kapatid. Ngunit habang nagtuturo ako sa mga kapatid ng sayaw, mayroon akong masamang naisip. Hindi ko dapat ituro sa mga kapatid ng detalyado ang mga galaw nang sa ganoon ay ako ang mamukod-tangi at makakuha ng papuri at paghanga ng iba. Noong nagsasayaw kami, napansin ko na si Sister Kim ay may mga galaw na hindi makuha. Pero hindi ko siya ginabayan o itinama sapagkat alam ko na si Sister Kim ay mas mahusay sumayaw kaysa sa akin. Kung ituturo ko sa kanya ang lahat ng galaw, wala na akong tsansang magpasikat. Sinadya kong pahinain si Sister Kim sa pamamagitan ng hindi pagtuwid sa kanyang mga pagkakamali para ako ang mamukod-tangi at makuha ko ang paghanga at papuri ng iba. Pagkatapos ng aming malaking pagtitipon, patuloy ko pa rin tinuturuan ang mga kapatid sa aming Land Fellowship Group sa Valencia. Hindi ko pa din itinatama ang paglihis na nakita ko sa mga kapatid. Dahil doon po, hindi talaga kami magandang tignan sa video. Habang nagdinilay ako, may nabasa akong salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mga walang pananampalataya ay may isang partikular na klase ng tiwaling disposisyon. Kapag nagtuturo sila sa ibang tao ng isang profesional na kaalaman o kasanayan, iniisip nila. Kapag alam na ng isang estudyante ang lahat ng alam ng guro, mawawalan ng kabuhayan ang guro. Kung ituturo ko ang lahat ng nalalaman ko sa iba, wala nang titingala o hahanga sa akin at mawawala na ang buong katayuan ko bilang isang guro. Hindi maaari ito. Hindi ko maaring ituro sa kanila ang lahat ng nalalaman ko. Kailangang may ilihim ako. 80% lamang ng nalalaman ko ang ituturo ko sa kanila at itatago ko ang iba pa bilang alas. Ito lamang ang paraan para may pakita na mas magaling ang kasanayan ko kaysa sa iba. Anong uri ng disposisyon ito? Pandilin lang ito. Kung ang isang tao ay masyadong makasarili, hindi siya magkakaroon ng pagpapala ng Diyos. Dapat matutunan ng mga tao na isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Dapat mong ihandog sa sambahayan ng Diyos ang pinaka-importante at pinakamahalagang bagay na naunawaan mo, upang ang mga ito ay matutunan ng hinirang ng mga tao ng Diyos at maging dalubhasa sila sa mga ito. Yan lang ang tanging paraan upang matamo ang pagpapala ng Diyos at ipagkakaloob niya sa iyo ang mas marami pang bagay. Gaya ng sinabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Amen! Ang mga salita ng Diyos ay tumpak talaga na naglalarawan sa aking kalagayan tungo sa pagtuturo ko sa mga kapatid. Pangkalahatan lamang ang aking itinuturo, hindi talaga detalyado. Hindi ko itinatama ang kanilang paglihis sa sayaw. Napagtanto ko na ako ay masama, makasarili, at niloloko ko yung mga kapatid. Talagang ito ay dahil namumuhay ako sa satanikong filosofiya na huwag ituro ang lahat, magpigil ng isang bagay upang makuha ang paghanga at papuri at hindi mahigitan ng iba. Sa pagsayaw namin sa malaking patitipon, talagang namukod-tangi ako at napansin ng mga kapatid
Ngunit habang pinanunood ko ang video ng pagsasanay naming sumayaw tuwing linggo, nakita ko na hindi talaga kami magkasabay-sabay. Iba talaga kami tignan sa mga video sa website ng ating iglesia na talagang sabay-sabay. Napakagandang tignan na nakakamit ang resulta ng pagpapatotoo sa Diyos. Ginagamit ko lang yung aking tungkulin, hindi para magpatotoo sa Diyos, ngunit para magpasikat sa iba at magkuha ang kanilang papuri at paghanga. Ang ganitong paghawa sa tungkulin ay hindi sa sang-ayunan ng Diyos at talagang hindi ito maituturing na isang mabuting gawa. Naintindihan ko rin mula sa mga salita ng Diyos na hindi dapat ako magpigil ng anuman. Kapag nagtuturo ako sa mga kapatid, dapat ibigay ko ang lahat, dapat ituro ko ang lahat ng mga steps ng detalyado upang kaming lahat ay sabay-sabay na sa sayaw. Nang sa ganoon ay makakuha kami ng magandang resulta sa aming tungkulin. Nang mapagtanto ni Sister Noe na nakikipag-agawan siya para sa kasikatan at pansariling pakinabang para makuha ang paghanga ng iba, naalala niya ang mga salita ng Diyos at nagkamit siya ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kahihinatnan ng paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kaya paano makakamit ng isang tao ang pagmamahal ng Diyos? Sa pamamagitan ng masunuring pagtanggap sa katotohanan, pagtayo sa posisyon ng isang nilalang, pagkilos ayon sa mga salita ng Diyos nang nakatapak ang mga paa sa lupa, pagganap sa mga tungkulin ng maayos, pagiging isang matapat na tao, at pagsasabuhay ng isang wangis ng tao. Sapat na ito, masisiyahan ng Diyos. Dapat siguruhin ng mga tao na huwag mag-ambisyon o mag-isip ng mga walang saysay na pangarap. Huwag maghangad ng katanyagan, pakinabang at katayuan o mamukutangis sa karamihan. Bukod pa ron, hindi nila dapat hangarin na maging isang dakilang tao o Superman na nakala lamang sa mga tao at nagpapasamba sa mga tao. Yan ang hangarin ng tiwaling sangkatauhan at ito ang landas ni Satanas. Hindi nililigtas ng Diyos ang ganoong mga tao. Kung ang mga tao ay patuloy na naghahangad ng katanyagan, mga pakinabang at katayuan ng hindi nagsisisi, wala nang lunas para sa kanila at iisa lang ang kalalabasan nila, ang itiwalag. Amen. Ipinakita sa akin ng mga salita ng Diyos na hindi niya hinihingi sa akin o sa atin na maging superior. Ang hinihingi ng Diyos ay ibigay natin ang lahat at hindi magpigil sa ating tungkulin nang walang personal na mga ambisyon. Ang ganitong uri ng paglilingkod lamang ang sinasang-ayunan ng Diyos. Ang paghahangad ng katayuan at ng pagiging tinitingala o labis na pinahalagahan ay ang landas ni Satanas. Sa paggawa ng ganoon, tayo ay hindi isang tunay na nilikha, kundi isang taong sumasalungat sa Diyos at isang kaaway ng Diyos. Tayo ay nagiging kinatawa ni Satanas kung patuloy nating hahangarin ang mga bagay na ito at isang kasangkapan nito upang guluhin ang gawain ng Diyos. Kapag naaalala ko ang aking karanasan, napagtatanto ko na ang paghahangad po pala ng katanyagan, katayuan, ay mas pinipili kong gumawa ng masama at lukohin ang aking mga kapatid. Ang aking puso ay naging masama dahil sa paghahangad ko ng katayuan, na naging dahilan para mawalan ako ng pagkatao at konsensya, isinabuhay ko ang disposisyon ni Satanas. Kung hindi ako magsisisi, mawawala ako ng buhay sa huli dahil dito. Napagtanto ni Sister Noe na ang paghahangad ng kasikatan, pakinabang, at katayuan ay landas ni Satanas,
na humahantong lang sa mas malaking kabuktutan at katiwalian. Nagbukas loob siya at inilantad niya ang sarili sa kanyang mga kapatid. Taos-puso siyang humingi ng tawad at hiningi niya ang kanilang kapatawaran. Mula noon, itinama niya ang kanyang mga layunin sa kanyang tungkulin, ibinigay ang lahat ng makakaya niya at hindi na nagpigil sa anumang bagay. Salamat sa makapangyarihang Diyos sa karanasang ito. Amen. Pagkatapos marinig ang mga praktikal na karanasan ng kanilang mga kapatid, nagkamit ang mga Kristiyano ng bagong pagkaunawa at mga kabatiran. Pinalipas nila ang isang napakagandang araw sa gitna ng mga pagpapala ng Diyos. Narinig ng hinirang ng mga tao ng Diyos sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Pilipinas ang tinig ng Diyos, at lumapit sila sa harap ng kanyang trono nang may pagpapa sa ilalim. Personal silang dinidiligan, tinutustusan, at pinapastol ng makapangyarihang Diyos at dumalos sa piging ng kaharian ng langit. Tinatanggap nila ang paghatol at pagdadalisay ng mga salita ng Diyos at nakilala na ang kanilang mga tiwaling disposisyon, ang ugat na sanhi ng kanilang pagkakasala at ang paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan ay maling landas. Tunay silang nagsisi at nagsimulang gumawa ng tungkulin ng isang nilikha sa paraang praktikal. Nakita nila ang pag-asang maligtas. Isa itong pagpapala mula sa Diyos. Salamat sa panonood. Manatiling nakatutok sa ang bagong kapanahunan at subaybayan ang masagana at makulay na buhay iglesia na isinasabuhay ng mga Kristiyano. Hanggang sa muli.